Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang sumisid tayo sa isang mahalagang ulat? Mukhang interesting to, ah. Ano yan? Hawak natin ngayon yung official report galing sa Civil Aviation Authority of the Philippines, yung CAAP. Tungkol ito sa isang seryosong insidente sa Himpapawid. Ah, okay. Aviation safety. Sige, anong eroplano ito? Isang ATR 72500 ito ng Cebu Pacific. Yung registration niya, RPC 7250. ATR-72, okay. Ang mission natin ngayon, basihin natin yung mga pangyayari, ano ba talaga yung naging sanhi base dun sa investigasyon, at syempre bakit ba ito mahalaga, lalo na para sa iyo, kung madalas kang bumiyahe. Tama, mahalaga talagang maintindihan yan. Okay, simulan na natin ang paghimay sa mga detalye. Sige, game. Okay, balikan natin yung petsa. Enero 7, 29 to. Miyerkules, mga bandang 7:20 ng umaga. Ah, umaga pala. Server pilot dun sa cockpit. Ah, okay. Training flight or observation? Standard yan. Yung pilot in command, siya yung nagpapalipad, yung PF. Yung first officer, siya yung PNF, yung pilot not flying. Normal setup. Ayon sa report, sinabi nila na sunod daw lahat ng standard operating procedures bago lumipad. Alam mo yun, yung mga pre-flight checks? Yup, yung walk-around, cockpit setup. Oo, yun nga. Tapos yung pag-start ng engine 1 and 2, pag-taxi nila, take off, pati yung pag-angat ng landing gear. Okay. Sabi nila, normal daw lahat ng instrumento ng mga oras na yon, walang problema. Yan ma-establish. Ibig sabihin, sa simula, based sa checklist at sa nakikita nila, walang sign ng problema. Parang routine flight lang. Exactly, ganun nga. Pero hindi nagtagal yung normal na sitwasyon. Ayun na. Anong nangyari? Habang paakyat yung eroplano, mga 600 feet altitude pa lang sila. Biglang, boom! May umilaw na APM caution light sa panel. APM. Airplane Performance Monitor? Ano kaya yon? Oh, yun yung system na nagbabantay sa overall performance ng makina at eroplano. Parang paunang hudyat lang siguro na may onting. Na may bahagyang pagbabago or may kailangang bantayan? Ganun nga siguro. Agad naman, sabi ng kapitan sa FO, i-reset mo yan. Karaniwang procedure daw yun pag may ganong minor caution lang. Oo, standard yun. Tinitingnan kung mawawala ba o magpapatuloy yung caution para malaman kung transient lang ba. Kaso, hindi pala siya transient lang. Pagka-reset ng FO, ilang segundo lang. Naku po, Ano yun? Mas malala. sobra. Biglang umilaw yung engine on fire alert para sa engine number 2 doon sa crew alerting panel. Wow, engine fire. Seryoso yan. Talaga. Kasabay niyan, nag-flash yung pulang master warning light. Yun yung pinaka-urgent na alert sa cockpit, di ba? Oo, pinaka-critical. Tapos may paulit-ulit na alarm chime pa. At para sigurado talaga, umilaw din yung mismong fire handle para sa engine number 2. Ay, grabe. Pati fire handle. Pati yung pulang ilaw sa condition lever nito. Nako, condition lever. Ibig sabihin, may kinalaman na sa fuel flow papunta sa engine yun. Talagang critical na indication yan ng posibleng apoy or major malfunction sa engine mismo. High alert situation talaga. So, anong ginawa ng flight crew? Siyempre, di sila nagpanic. Dapat lang. Training kicks in. Agad nilang sinimulan yung engine fire procedure. Ito yung mga steps na memorize na nila dapat. Memory items, oo. Tapos i-check sa checklist. Tama. Kinumpirma pa rin nila sa quick reference handbook nila. Habang ginagawa to, syempre, kailangan pa rin nilang kontrolin ng eroplano. Mahirap yan. Emergency procedure habang nagpapalipad. Minintain nila yung altitude sa 3,000 feet. Tapos, inilagay nila yung eroplano sa downwind leg para makabalik sila sa runway 06 ng NIAI. Ah, strategic move yung downwind leg. Nagbibigay ng oras at espasyo yun para ma-stabilize ang sitwasyon, makumpleto ang procedures, at makapag-set up ng maayos na approach pabalik. Lalo na't isa na lang ang makina na fully functional. Galing, no? Kailangan ng focus talaga. Oo, matinding concentration at teamwork yan sa cockpit. Kailangan nilang i-handle yung emergency, i-navigate yung eroplano, tapos makipag-usap pa sa ATC.
Lahat sabay-sabay. At mukhang nagawa naman nila ng maayos after nung initial steps ng fire procedure, humingi agad sila ng clearance sa air traffic control. Priority landing na yan for sure. Oo, priority landing, pabalik sa Naya. Pinagbigyan naman sila agad. Siyempre naman, emergency yan eh. Tapos, eto pa, may interesting na nangyari habang pabalik na sila. Ano yun? Sabi sa report, habang kapalapit na sila sa runway, nasa final approach na, mga 500 feet na lang yung altitude nila. Malapit na. Biglang nawala. Namatay yung ENG Fire 2 indication sa panel nila. Ha? Nawala. Naku, pwedeng maging confusing yun. Pero, Pero ano ang dapat gawin doon? Itutuloy pa rin ba? absolutely. Kahit nawala yung warning, ang pinaka-safe at tamang gawin na ginawa naman nila ay ituloy ang emergency landing. Hindi pwedeng mag-asuna okay na lahat. Kailangan pa rin ma-inspect yan sa lupa. Safety first, lagi. Tama ka dyan. So, itinuloy nila ang paglapag. Ligtas naman silang nakalanding sa runway 06. Buti naman, successful landing. Mula doon, nagtaksi sila ng ingat, lumiko sa Rapid 1 Taxiway, tumawid ng runway 13. Tapos kaliwa sa Delta Taxiway hanggang makarating sila sa Bay 114A ng Terminal 3. Okay, safe parking. At dahil nga, nawala na yung fire warning bago pa sila makarating sa gate, siguro na-assess din ng kapitan na controlled na ang situation. Mukhang ganun nga. Ipinagutos niya, normal na deplaning na lang. Hindi na kailangan yung emergency slides. Okay, good call yon. Kung talagang stable na. At ang pinakaimportante sa lahat, walang nasaktan. Lahat ng 58 na sakay, safe. Napakagandang balita niyan, despite the serious in-flight emergency. Ngayon, punta tayo sa ugat ng problema. Ano ba talaga ang sanhi ng fire warning? Ano ang sabi ng investigasyon ng AAIB ng CAAP? Ayon sa report, at natapos nilang suriin lahat, pati yung physical evidence sa engine number 2, ang tinukoy nilang probable cause ay ang pagpalya ng isang component. Anong component? Isang fuel nozzle daw sa loob ng engine number 2. Fuel nozzle? Teka, parang ang liit naman yan para mag-cause ng ganito kalaking alert? Oo, maliit nga siya tingnan, pero grabe ang trabaho niyan. Critical yan. Paanong naging critical? Ano ba ginagawa niyan? Kasi siya yung parang high-tech na sprayer ng fuel papasok dun sa combustion chamber ng makina. Kailangan tama yung pattern at dami ng spray niya. Ah, okay. Parang sa kotse, yung injectors, pero mas high-tech? Ganun nga, pero para sa jet engine. So isipin mo, kung yan ay magloko, pwedeng magbara, pwedeng mag-leak, o mag-iba yung spray pattern. Anong mangyayari? Pwedeng hindi maging kompleto yung pagkasunog ng fuel. Magkakaroon ng sobrang init sa ibang parte o mas malala, pwedeng tumagas yung fuel sa hindi tamang lugar at kapag nag-ignite yun. Yun na, yung apoy! Exactly! Yun yung posibleng nag-trigger ng fire warning. Ang ebidensya raw doon tumuturo. Malfunction ng fuel nozzle. Grabe pala talaga ang impact ng isang maliit na pyesa. Nakakaloka isipin. Ang komplikado pala ng jet engine. Totoo, bawat parte mahalaga. Dahil nga dito sa finding na to, hindi lang naman tinuro ng CAAP yung problema, nagbigay din sila ng mga safety recommendations sa Cebu Pacific. Siyempre, yun ang kasunod. Para maiwasan na maulit, ano daw yung mga yon? May 3 silang pangunahing rekomendasyon. Okay, ano yung una? Una, sabi nila, dapat magsagawa ng masusuring visual inspection sa mga fuel nozzle ng mga ATR nila. At ito bago pa ang unang lipad ng eroplano sa araw na yon. Pre-flight check na mas specific sa fuel nozzle para makita agad kung may crack, bara o damage ba. Good point. Mangalawa, sabi nila sa airline, pag-aralan daw at kung kailangan paikliin yung service interval. Yung pagitan ng mga maintenance check o pagpalit? Oo, yun nga. Para sa mga fuel nozzle, based dun sa maintenance program nila sa ATR 72500, bale, mas dalasan yung check-up o pagpalit, hindi lang visual check. Makes sense. Kasi baka may internal wear and tear na hindi basta-basta makikita sa labas. Tama. Tapos, pangatlo, para masiguradong nasusunod to. May magbabantay dapat? Inutusan ng CAAP yung mga airworthiness inspector nila na i-monitor yung pag-comply ng Cebu Pacific sa unang 2 rekomendasyon. May enforcement mechanism. Maganda yan.
para hindi lang papel yung rekomendasyon. Malinaw, no? Hindi lang sinabi kung ano yung mali, may solusyon, tapos may bantay pa para masigurong ginagawa yung solusyon. Ito yung cycle na gusto nating makita sa safety. Eksakto. Yan yung tinatawag na closing the loop sa safety management. Incident, investiga, alamin ng sanhi, magrekomenda, ipatupad, i-monitor. Tuloy-tuloy na proseso. At yung mga rekomendasyon, parang multiple layers of defense, di ba? May daily visual, tapos may periodic deeper check. Oo, defense in-depth strategy yan. Hindi lang umaasa sa isang paraan ng pag-check. Ngayon, balik tayo sa iyo na nakikinig. Bakit natin ito pinag-uusapan ng ganito kadetalye? Anong takeaway mo dito? Siguro, ang isang mahalaga diyan ay yung, oo, may mga incident talagang nangyayari sa aviation. Hindi maiiwasan minsan. Pero mas mahalaga, may mga sistema at proseso para harapin ang mga to. Mula sa training ng mga piloto, nakitang-kita nating gumana dito, Totoo, nailigtas nila yung sitwasyon. hanggang sa investigasyon na nagtuturo ng sanhi, at yung mga rekomendasyon na nagpapataas pa ng level ng kaligtasan para sa hinaharap. So dapat ba tayong matakot sumakay ng eroplano dahil dito? Actually, baligtad. Dapat mas magtiwala tayo sa sistema. Kasi ang aviation safety, laging nag-e-evolve yan. Bawat insidente, gaya nito, na walang nasaktan, nagiging aral yan. Ah, okay. Parang building blocks for improvement? Oo, natututo tayo kung paano pwedeng pumalya ang equipment, paano nagre-react ang tao sa stress, at paano gagawing mas matibay pa yung mga safety nets natin. Yung ginawa ng crew dito, patunayan ng galing ng training. Yung mga rekomendasyon, patunayan na ginagamit ang data para mag-improve. Mula sa isang nakakatakot na engine on fire warning, nakita natin yung response ng crew, yung pagtukoy sa sanhi at yung mga hakbang pangkaligtasan. Maganda yung kinalabasan considering the potential danger. Oo, na-contain yung problema at natuto ang industriya. At ito pa, 2009 pa ito nangyari. Mahigit isang dekada na. Oo nga, matagal na rin. Kaya ilalaanas ko. Mahalaga. Ito ang isang pwedeng pag-isipan mo. Mula noon hanggang ngayon, ano-ano pa kayang mga pag-unlad ang nangyari? Sa teknolohiya ng makina, sa mga warning system, sa maintenance? Tama. Partikular sa mga ATR o sa buong aviation industry. Maraming advancements na sigurado dahil sa mga aral na tulad nito. Mga improvements na baka hindi natin lantad na nakikita. Pero nandyan lang pala, nagbibigay proteksyon sa atin sa bawat lipad natin. Oo, mga safety features na bunga ng mga nakaraang karanasan. Isipin mo yun. Isang mahalagang bagay nga yan na pagnilayan mo, lalo na sa susunod mong biyahe. Hanggang sa muli nating malalimang pagtatalakay dito sa The Deep Dive.